papunta dito. That's true. Sorry to grab and everything and Kaya that. sobrang weird ko pa. Kasi yun na, internship, pinagsaban. Thesis 2. Titignan ko muna to. Wala siya may cookie. It's good. Sobra. Like, hindi siya masyadong matamis. Hindi siya masyadong matamis. Like, for me lang. Sobrang sakto yun. I personally don't like coffee. Ano ba po yan sa? Like energy drink. Yeah, but the thing with energy drinks kasi I have to be really careful because if I don't check, you know, there's always this if I don't check it, I might accidentally drink alcohol and we're not allowed to do that. So, nagtataka lang ako when it comes to religious reading. Kasi sa amin, di ba, Catholic ako. Catholic ako. Lumaki ako sa turo ng pare. Paano yun sa inyo? Well, we have this thing called Emma. There's called spiritual leaders. There's also actually female imams. They're like imamas. Okay. Like some of the most famous imams are like Mufti Meng. He's a lot on Twitter. He's very active. So yeah, Like, religious reading. it's okay. Like well, when it comes to religious witness, like they don't teach new laws or anything. They go from the words of the Quran because our Quran is like your Bible. yeah, Quran is a Quran, Bible is a Bible, but it's our religious book. That's what you can call it. So the Quran, the teachings were like the Pope teaches from the Bible, right? Quran, people from the Muslims learn from the Quran. Imams teach from the Quran, and the words in the Quran are the words of God, not written by any man, but it's a word of God passed down to one of our prophets, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam or his government. Ang dami ko rin kasing nababalita when it comes to, alam mo yung religious leader, may mga controversial news na involved sila sa mga ganitong like, cases na like sexual abuse. Very common pa rin. Like, although it's not heard about, it's still something that happens. And alam mo kung ano yung mas malala. Alam mo yung kung ano yung alarming. Because yung mga tao, they are blinded. Blinded sila sa faith. To the point na kahit questionable na yung ginagawa ng leader nila. Parang nabulag na sila. And na-manipulate na sila, I guess. Politics. Yeah. Very common in politics. Yeah. And then, ang one of, example nito is Ibuloy, of course. I've been hearing about it recently. Pero tell me more about it. Kasi di ba, na-arresto na nga siya ganyan. And nagtataka ako kasi kahit sa TikTok, ang dami pa rin nagtatanggol sa kanya. And then di ba parang sa news, pinoprotektahan pa yung pinaka... So, he's a celebrity. Yeah, yun nga yung point ko. Yun yung point ko ngayon. Kasi parang for me, pwede natin i-relate yung nangyayari ngayon. Nangyayari sa mga religious leader ngayon, yung cases nila, yung issues nila. Abuse of power. Abuse of power nila, manipulation nila, emotionally, physically, di ba? Sa cult of personality. What's that? It's my first time hearing something like that. Cult of personality kasi, like, nabasa ko lang siya sa mga articles online, ganyan, and studies online. Kasi ito yung sitwasyon kung saan isang leader or religious leader, ganyan, ginagamit nila yung charisma nila, yung pambobola nila sa tao, yung appeal nila sa tao, para mag-manipulate ng tao, para yung tao, kahit hindi pa naman naririnig yung pinatapuro na nila, yung achievements na talaga nila, blinded sila. Ano pa rin sila, followers pa rin sila, and constantly pa rin na parang tinatangkilik nila, and hindi nila tinitignan yung issues ng tao na yun. That's true. That's scary. Very Diba? scary. That's why critical thinking is very important. Like in Islam, for example, when we have Quran studies, when we have Bible studies, sometimes we all have questions, but there's always a side in religion where Muslims might follow the wrong teachings, wrong practices. Like for example, in India, although they call themselves Muslims, they don't follow the sunnahs of the prophets, and then they pray for a grave
And that's not okay. Like, we pray to God, not a dead person. And that's what we call shirk. Shirk meaning it's completely forbidden, it's not allowed. Similar to the case of people, like people get manipulated, they follow the wrong things, even though the facts are there. And then, ang masakit dito, pa sila open sa criticism. Kahit constructive criticism. Why? Parang kung ano yung values nila or principle nila, dun lang. Kung ano yung paniniwala nila, dun lang. Hindi sila open. Kahit na parang ang dami naman ng available sources, kahit na nasa news na nag-iitsa na si Guguloy na ganyan or other religious leader. Parang sinuportahan pa rin nila. And nakakatakot din kasi paano kapag na-apply yan? Actually, parang hindi parang, pero na-apply na siya sa elections or sa mga like leader natin sa government, di ba? Magsasalita sila, mga ngako sila na yung bigas, bababa yung bigas. That's where blind loyalty. Yeah. Sabihin nila like, bababa yung bigas, mawawala yung kahirapan, akong bahala sa inyo. Ang cult of personality kasi nila, pag-present nila yung sarili nila, yung leader na yun, pag-present yung sarili niya as savior, parang akong bahala sa'yo. Like, ililigtas kita sa kahit ano. Very savior. Ililigtas kita from hell or ililigtas kita kapag naman sa politika, sa kahirapan. Yun yung sinasabi nila. Kahit naman parang, ano yung plataforma mo? And nagkaroon ka na ng issue about sa ganitong, like, binubay ng tax or whatever. Diba? Like, dahil sila doon. Naka-focus lang sila sa mga empty promises. And ang nakakatakot, ang nakakaawa kasi doon, kasi it's not their fault eh. That's true. It's not their fault. Feeling ko, ano lang talaga, rigged lang talaga yung system, education system. That's true. Diba? I mean, you can't help how corrupt everything is. Una-una, wala silang critical thinking, wala silang media literacy, kahit madaming trolls online. Very common here in the Philippines. Anywhere naman, but very common. And kapag wala kang critical thinking, wala kang media literacy, absorb mo lang, hindi mo mag-filter yung wrong information, right information, or whatever. Hindi mo yun mag-filter. I-absorb mo lang siya. And kadalasan, mas marami ngayong nag-spread ng misinformation. Yeah, it's very scary because people tend to be vulnerable. That's why blind loyalty comes in a little bit. Like blind loyalty. To educate other people, not like the way we know. If only other people know a little more, especially when they get manipulated. Sa religion pa lang, what about things like politics? What about education? If they don't have the knowledge, if they don't have the information, they won't be able to know how to handle what they receive. They won't know what are the red flags. They won't know this cult of personality. They won't understand these basic things that they're supposed to know in a way that would help them, benefit them. It's pretty scary. Super scary kasi diba parang once na na-elect yung isang leader na yun, hindi lang isang buwan yan magsisilbi. Ilang taon yan. Yeah. And maapektuhan ka ng ilang taon. And yung aftermath, na kapag naluklok na yun, and after ng term niya, ano yung aftermath mo? Nandun din magsasuffer ka ng consequences. Dapat ayusin na talaga yung sistema, maging mas mulat. If magkaroon na tayo ng effort sa sarili na to research sa mga tatakbo, lalo na ngayon napapalapit na yung election, mga tatakbong bagong leader, dapat mag-research, marami na mga sources. Siguro din, kailangan yung ganitong conversation, mas angat na online. So I hope these people will get to know this. Mas angat na online para ang hindi na-absorb ng tao ay, hindi lang na-absorb ng tao ay ang misinformation or disinformation, mga ganitong conversation din. Nakapag-register ka na ba? Actually, no. I'm not yet registering because I'm pretty new to all of this since I got here to the Philippines. So, of course, that also means I have to research. I need to know my leaders. I need to know who I'm voting for. Because if I don't know who I'm voting for, what if I get manipulated? Like, what we discussed earlier, things like that. Ikaw, Yun yung research, yung platform nila, educational background nila, personality rin nila, that's true, di ba? Kung may malasakit pa talaga sila sa tao, or mapapansin mo naman yun eh. Siguro, hindi kita in their campaigns, we can do things like that. If parang ang vague lang sinasabi nila, hindi sila specific sa platforms nila, sa mga
policies nila, kung saan ba sila, ito rin, kung saan ba sila, yung values nila and principles nila. Actually, even if they're specific, you have to be careful because what if they're specific and then you don't see them doing that? So that's why it's important that when they say what they're going to do for the people, you have to observe them outside of the campaign. Like, what are they doing? Watch the news. And if you can see them, kunwari, if you can see them in person, sige, then quietly watch them. How are they with people? How are they with pets? How are they with poor people? How are they with orphanages? All the things that you can think about. You need to think about because personality specifics, it goes beyond that. Critical thinking talaga, as much as possible, that sa mga talaga na. Kasi future ko, future na, nasa paligid natin yung nakasalanan. Well, at least we know what's our plans for this weekend.